Ilang beses na sinubukan ni Alexa na kunin ang loob ng ate niya, pero laging galit at lait ang inaabot niya rito. Bilang ate niya ito, ay kailangan niyang magpakumbaba. Mahal niya ang kanyang ate at hindi niya maaatim na lumayo ng gusto ang loob nito sa kanya. Hindi rin niya kayang magtanim ng galit dito. Ito na lang at ang lolo nila ang natitirang pamilya niya. Makipagtapatan pa ba siya sa pride ng kanyang ate? Ayaw rin niyang problemahin pa ng lolo tigoy nila ang relasyon nilang magkapatid. Masyado na itong matanda para ma-stress sa kanila. Ate Sheme, kain na tayo. Yaya niya rito nang magising ito isang umaga at nag-aalmusal siya. Wala akong gana. Nabisit ako sa mukha mo. Ate, tama na yung pagtatanim mo ng galit sa akin. Wala naman akong kasalanan sa iyo. Bakit ba ganyan na lang kung kumulo ang dugo mo sa akin? Ulit-ulit na lang ang tanong ko. Pero hindi mo naman sinasagot. Di wag kang magtanong. Alam mo naman pala na hindi kita sasagutin. Ate naman napakataray mo talaga. Buti na lang hindi tayo magkatulad ng ugali. Anya. Nagmistula itong bingi. Hinayaan na lang din niya. Nalipat ang kanyang atensyon nang dumating si Luis, ang kanyang nobyo. Yan, sige. Atupagin mo yung maagang pagnonobyo para magsisisi ka. Higit pa sa pagsisisi na nagawa ko sa aking sarili. Galit na wika nito sa harap mismo ni Luis. Maging ang binata ay napahiya sa sinabi nito. Ngunit gaya ng laging pinapaintindi niya rito, ay huwag na lang pansinin pa ang kanyang ate. Dahil tila hindi pa ito nakaka-recover mula sa trauma nito sa pakikipagrelasyon. O nga pala ate, malapit na ang aking dibo. Kahit walang bonggang salo-salo, sana ang mahalaga ay makasama kayo ni Lolo at ni Luis sa isang hapunan. Pag-iba niya ng kanilang usapan. Nilis niya ang topiko nang sa ganon ay hindi na humaba pa ang pagbubunganga nito. Ngunit imbes na sagutin siya nito ng maayos, ay tinitigan lang siya ng masama. Simula nagkamalay siya ay wala pang idinaos na kaarawan niya na hindi nakasimangot ang ate Shame niya. Pagkaramdam tuloy niya ay hindi ito masaya na nagkaroon ito ng kapatid na kagaya niya. Nagtataka rin siya. Maganda naman siya kung tutuusin. Marami ngang nagsasabi na kamukha niya ang artistang si Janice de Belen noong kabataan. Kaya nakapagtataka na kung ituring siya ng kanyang ate, ay tila ba isa siyang nakakadiring bagay. Mahal, huwag ka nang malungkot. Alo sa kanya ni Luis. Desperada lang ako, mahal. Hindi ba ako pwedeng ipagmalaki na uri ng kapatid? Lagi naman akong honored class. Matalino ako. Maganda, masipag. Lahat ng utos niya sinusunod ko. Lahat-lahat. Bakit parang ang lalim ng galit niya sa akin? Halos maiyak na siya. Kahit pa pinilit niyang maging matapang, ay dumarating pa rin siya sa punto na sobrang lugmok at bagsak na siya. Nasaan ang magiging kalakasan niya ay ang nag-iisang kapatid niya. Kaya siya naiinggit sa mga nakikita niyang magkapatid na sobrang lapit at lambing sa isa't isa. Hindi kagaya nila ng ate Shame niya. Ngunit hindi pa rin siya nawawala ng pag-asa. Umaasa pa rin siya na darating ang araw na magiging magkalapit sila ng kanyang ate Shame. Hanggang sa isang umaga ay nagising siya dahil sa kakaibang ingay sa banyo na malapit sa maliit niyang kwarto.
Alam niya na ang ate Shemi niya ito. Suka ng suka para itong naglilihi. Buntis si ate, ngunit paano? Hindi lang sa akin galit iyon. Man-hater din yun eh. Lahat ng lalaki ayaw. Tanong niya sa kanyang sarili. Lumabas na lamang siya ng kwarto upang i-check ito. Ala ate, bakit ang putla mo? Anong nangyari? Gulat na tanong niya. Malungkot itong lumingon sa kanya. Walang tugon at muli ay tinalikuran lamang siya. Ate, ngayon mo ko kailangan. Pwede ba subukan mo naman akong kilalanin ng kapatid mo? Pakiusap niya rito. Hindi mo kaya ako pagtawanan kung sabihin ko sa iyo na may kanser ako sa bituka? Tanong nito. Napatitig siya bigla sa mukha ng kanyang ate Shemi. Alam mo Alexa, nandidiri ako sa sarili ko tuwing nakikita kita. Pero bakit ba pilit mong kinukuha ang loob ko? Hindi ako naging mabuti sa iyo, kaya hindi ako mabuting ina. Nagulat siya at napatitig dito. Umiiyak na ito nang makita ang kanyang reaksyon. Patawarin mo ko Alexa, pero hindi tayo magkapatid. Bata pa ako nang gahasain ng iyong ama, kaya hindi ko matanggap. Hindi kita matanggap, kaya ate ang pakilala ko sa iyo. Natulala siya sa gulat dahil sa isiniwalat ng akala niya ay ate niya. Iyon ba ang dahilan kaya lagi itong galit sa kanya? Siyang nagtitiis dahil sa naging biktima ito ng karahasan. Anong kasalanan niya? Dahil sa nangyari ay naging magulo ang kanyang utak. Hindi niya alam kung paano matanggap ang lahat. Sa katulala niya ay hindi na siya nakapagbihis para pumasok. Nang sunduin siya ng nobyo ay nagtaka ito kung bakit hindi pa siya nakapagbihis. Hindi na ako papasok, kaya iwanan mo na ako, Lois. Bakit? Anong nangyari? Huwag ka nang magtanong. Huwag ka na rin palang magpapakita sa akin. Nakikipaghiwalay na ako sa iyo. Nagulat ito sa biglaang desisyon niya. Sa huli ay tumawa pa ito dahil inakala nitong nagbibiro lang siya. Ikaw talaga mahal. Binibiro mo na naman ako. Mukha ba akong nagbibiro? Seryosong tanong niya. Mahal naman. Ano bang problema? Pag-usapan natin. Bakit ba ang kulit mo, Lois? Umalis ka na. Ayoko nang makipagrelasyon sa iyo. Hiwalay na tayo. Huwag ka na rin magpapakita pa sa akin dito kahit kailan. Hindi na ako babalik sa pag-aaral. Hindi na ako mag-aaral. Kuha mo. Alis. Tila ba'y nagtataboy siya ng isang aso. Ngunit talagang nasaktan siya ng husto sa kanyang nadiscobre sa kanyang katauhan. Narinig ni Shemi ang halos pagwawala ng anak na si Alexa. Hindi nito masisisi ang anak. Kasalanan niya. Ngunit siya rin ay sobrang nasaktan at nalugmok dahil sa nangyari sa kanya noon. Halos ilang araw lang ang nakaraan. Ang bilis ng paglala ng sakit ni Shemi. Kumalat na ang kanser sa kanyang buong katawan. Kaya hirap na itong kumilos. Kaya hindi rin ito matiis ni Alexa. Kahit anong mangyari, kahit nagsinungaling ito. Dahil ang ina ay ina pa rin. Lalo pa at may sakit ito. Mas mapatunayan niya dito na hindi siya malas sa buhay ng kanyang ina. Habang tumatagal, ay mas naging malala pa ito. Kaya mas lalo siya nitong kailangan sa buhay nito. Mama, magpagaling ka na po. Mas na-miss ko pa yung mama na laging galit kaysa makita kong naghihirap ka. Yung masigla na ikaw, yung laging galit na ikaw. Yun na lang mama, hindi ganyan.
Umiiyak na wika niya. Hindi ito sumagot. Hindi nga siya nito tinignan. Ngunit nakita niya ang pagpatak ng mga luha nito sa mga mata. Walang tigil na pagpatak. Wala siyang alam kung para saan ang luhang iyon. Pagsisisi pa rin ba sa pagmaltrato nito sa kanya noon? O di kaya ay dahil hindi pa rin ito tanggap ang nakaraan. Hinayaan lang niya ito. Tiyak na mas lalo na naman itong maiiyak kung magsasalita pa siya. Umabot ng ilang buwan ang pag-aalaga ni Alexa sa ina. Sa bawat araw ay ramdam niya ang lalong panghihina nito. Kaya tiyak niyang hindi na ito gagaling pa. Pagod na rin siya sa pag-aalaga dito. Subalit hindi niya ipanakita sa ina. Hindi niya ito susukuan sa pag-alaga. Ngayon pa ba, kung saan ramdam niyang hindi na talaga ito magtatagal. Mas ipaparamdam niya sa ina na malaking bagay na dumating siya sa buhay nito. Isang madaling araw ay nagising siya sa mga haplos sa kanyang muka. Dumila siya upang tignan kung sino iyon. Nagtaka siya nang makita ang inang nakangiting nakatunghay sa kanya. Tinignan niya ang mukha nito. At sa unang pagkakataon, hindi niya maipaliwanag ang kakaibang tuwang nababakas niya sa mukha nito. Hindi makapaniwala si Alexa sa kanyang nakita. Pagkaramdam niya ay nananaginip siya sa mga sandaling iyon. Dati ay pangarap lang niya na kahit mahawakan lang siya nito at makikita sa mga mata nito na may halaga rin siya sa buhay nito. Mama, bakit po? May kailangan ka ba sa akin? Ano, nagugutom ka? Ipagluluto kita. Gusto mo na bang kumain, Mama? Sunod-sunod na tanong niya. Subalit umiling lamang ito. Kinuha nito ang kanyang kamay at hinawakan ng mahigpit. Anak, patawarin mo ko. Patawarin mo ko, anak ko. Sana hindi pa huli ang lahat. Sambit nito. Iyon ang pinakaunang pagkakataon na tinawag siya nitong anak. Nakakagaan ng loob. Biglang nabuhay lahat ng ugat sa kanyang katawan. Bigla siyang lumakas at ramdam niyang totoo lahat at galing sa puso ang ipinapakitang kabutihan ng ina. Manaman, huwag ka na pong humingi ng paumanhin. Wala kang kasalanan sa akin. Wika niya na hindi mapigil ang mga luha sa mga mata. Naging emosyonal siya sa pagkakataong iyan. Napakalaki ng kasalanan ko sa iyo, anak. Sa itinigal-tagal na panahon na inaabandon na kita, na hindi ko matanggap na naging anak kita, na nagbunga ang kapangahasan ng halimaw sa akin noon. Dapat lang nakamuhian mo ko. Hindi mo na dapat pa akong inalagaan. Wala akong nagawang mabuti sa iyo. Hindi ako naging mabuting ina. Ikinahihiya kita noon, kaya ipinalabas ko sa mga tao na kapatid lang kita. At dahil spoiled ako sa lolo mo, wala rin itong magawa kundi ilihim ang pagkatao mo. Umiiyak na kwento ng kanyang ina. Ano pong ibig mong sabihin na halimaw, Mama? Kunot noong tanong ni Alexa sa ina. Sa pagkahaba-haba ng kwento nito, ang salitang halimaw ang siyang umaalingaw-ngaw sa kanyang utak. Konting panahon na lang ang ititira ko sa mundong ito, Alexa. Mamamatay na ako. Ramdam ko ang panghihina ng aking buong katawan, anak. Pagod na ang aking katawan. Ngunit bago ako mamamatay, nais kong malaman mo lahat ng katotohanan sa buhay mo. Bago pa man ako lilisan sa mundong ito, ay kailangan mong makilala ang iyong ama. Litanyang muli nito.
Biglang naging interesado si Alexa sa narinig na iyon. Matagal na rin niyang gustong malaman at makilala ang ama niya. Hindi lang niya matanong ang ina dahil natatakot siya na baka bigla itong magwala. Ngayon ay ang ina na mismo niya ang nagbukas ng daan para makilala ang ama. Isa pa rin iyon sa mga pangarap niya na matutupad na rin. Mama, makikinig ako. Gusto ko rin pong makilala ang aking ama. Bakit ba niya nagawa na talikuran tayo? Hindi niya tayo tinalikuran. Ako ang nang iwan sa kanya. Anong ibig mong sabihin, Mama? Kaya hindi kita matanggap at nandidiri ako sa iyo at sa ama mo, Alexa. Kasi isang aswang ang iyong ama. Halimaw siya. Kumakain ng nilalang na buhay. Higit sa lahat ay gustong-gusto niya ng sariwang dugo. Nakakadiri. Litanyang muli nito. Ngunit sa pagkakataong iyon ay putol-putol na itong magsalita. Tila ba ay unti-unti nang naghihingalo. Hindi siya nakaimik. Tila siya ay naging estatwa dahil sa gulat. Sa kondisyon nitong halos nag-aagaw buhay na. Kailangan pa ba nitong magsinungaling? Magawa pa man nitong manira ng isang tao. Kaya malamang, totoo ang sinasabi ng kanyang ina. Ngunit paano niya tatanggapin ang kanyang ama? Paano kung namana pala niya ang dugong halimaw ng kanyang ama? Tinuloy ng kanyang ina ang pagkukwento. Noong panahon ng kadalagahan nito at nagtatrabaho pa sa lungsod bilang cashier sa isang mall. Nangungupahan ito malapit sa nasabing mall upang may matirhan na malapit sa trabaho at hindi magasto sa pamasahe. Raymond, pakiusap. Ayoko muna ng mga manliligaw. Bata pa ako at gusto ko pang makatulong kay Papa. Siya na lang ang pamilya ko at gusto kong bigyan siya ng maayos na buhay bago pa man siya mawala sa mundong ito. Bakit ba kasi ang kulit mo? Ayoko ng nobyo. Gusto ko lang ay trabaho. Parang kang wika noon ni Sheme sa lalaking tila ba ay nasobrahan ang pagkahumaling sa kanya. Sheme, ayos lang. Kahit hindi mo na ako sasagutin sa ngayon. Maghihintay lang naman ako sa tamang panahon. Hayaan mo lang ako na ligawan ka. Titiisin ko kahit ilang taon pa akong maghihintay. Pakiusap ni Raymond sa kanya. Bahala ka na nga sa buhay mo, Raymond. Ang tigas din ng ulo mo, sobra. Dahil mahal kita, Shame. Ikaw lang ang babaeng minahal ko ng ganito. Dahil naging bulag ka sa iba. Subukan mo kasing tumingin pa sa paligid. Huwag mong i-focus sa akin ang iyong atensyon. Pero ikaw lang ang gusto ko. Wala nang iba talaga. Tila naiirita na rin siya sa pagiging makulit nito. Kaya hinayaan na niya. Hindi na niya ito pinapansin pa. Mas lalo lamang siyang ma-stress. Umabot rin ng ilang buwan ang pagkahumaling ni Raymond sa kanya. Kapag may ibang lalaking lumalapit kay Sheme, ay nagagalit ito. Ayaw nitong may manligaw na iba kay Sheme. Anong karapatan mong magalit at magselo si Raymond? Hindi kita nobyo. Ikaw lang ang nagpumilit at buntot ng buntot sa akin. Inis na wika niya dito. Sheme, ako lang ang totoong nagmahal sa iyo. Huwag ka nang tumingin pa sa iba. Kahit aabot pa ng ilang buwan at taon ang pagsundo at hatid ko sa iyo, ay walang problema. Patutunayan ko sa iyo na mahal kita. Litaan niya nito. Naiinis na si Sheme sa patuloy na pag-aaligid nito sa kanya. Wala nang halos maglalakas sa loob na lapitan siya. Kahit pa man ang kaibigan niyang mga babae at kasamahan sa trabaho dahil lagi na itong nakabuntot sa kanya. Tigilan mo na ako, Raymond. Ano ba? Sinabi ko na sa iyo na ayaw ko ng nobyo, kaya ayaw ko ng manliligaw. Layuan mo na ako, sabi.
singhal niya rito. Subalit nagmatigas lang ito. Hindi ito natitinag dahil sobrang nahumaling na ito sa kanya. Grabe naman yun. Isang teacher ang nakilala ni Sheme sa mall kung saan siya nagtatrabaho. Si Larry na edad 30 pataas na. Subalit hindi ito mahalata sa gwapo at tikas nito. Galing ito sa isang pangmatagalan na relasyon. Subalit nabigo pa rin dahil nabuntis ng iba ang nobya nito. At matagal din bago ito nagising sa katotohanan. Nang babaeng iyon ay nakatadhana talaga sa iba at hindi para dito. Napansin ni Remo ang palaging pagkikita nilang dalawa ni Larry. Nagselos ito at pinag-inita ng binata. Si Larry na bago lang nakilala ni Sheme. Ngunit panatag at masaya na agad itong kasama ang binata. Samantalang siya na matagal nang nanligaw sa dalaga ay kahit minsan ay hindi man lang magawang ngitian ang dalaga. Kung sa itsura ay gwapo din naman siya, kaya bakit hindi siya makuhang mahalin ni Sheme? Maliban na lang kung alam nito, may siya siyang aswang. Imposible rin. Dahil walang may nakakaalam bukod sa kanyang pamilya na nasa malayong probinsyang simpleng naninirahan. Isang araw ay nakarating kay Raymond ang balitang nagkamabutihan na si na Sheme at Larry. Darog ang puso ng binatang aswang nang marinig ang balitang iyon. Hindi nito matanggap na isa itong talunan sa puso ni Sheme. Nabuhay ang matinding galit sa puso ng halimaw nitong katauhan. Ginabi ng uwi si Sheme at Larry galing sa pamamasyal. Unang beses nilang mag-date sa malayo, kaya nagpasya si Larry na ihatid siya sa kanila. Umayag si Sheme dahil natatakot rin siyang umuwing mag-isa. Wala siyang pakialam kung nakaabang na naman sa labas si Raymond. Mas mainam na makita nitong may karelasyon na siya nang sa ganon ay matigil na ito sa kahibangan nito. Ang hindi nila alam ay sa mga sandaling iyon ay nakabuntot na sa kanila ang binata. Maliwanag ang buwan kaya hindi masyadong kadiliman. Nasa kalagitnaan sila ng kalsada nang may malalaking kahoy at lubak-lubak na daan. Medyo may kadaliman sa parting iyon ng kalsada. Nang biglang may humarang na isang malaking aso. Hindi agad iyon napansin ni Larry sa malayuan. Dahil kulay itim ito, sindilim ng lugar at nakatalikod. Kaya hindi nila napansin ang nagbabaga nitong mga mata. Tsaka lang nila napansin ang lumingon nito. Biglang umilaw na kulay pula ang pares na mga mata nito. Dahil sa gulat ay nawala ng balanse ang motorsiklo ni Larry. Pagtakbong lumapit ang aso sa kanila na siyang mas lalong ikinatakot nila. Ngunit iba ang pakay nito sa paglapit. Iyon ay ang saluhin ang katawan ni Sheme bago pa sumayad sa lupa ang katawan nito. Samantalang si Larry ay halos bali ang liig nang bumagsak una ang ulo nito sa lupa. Sinundan ito ng malaking aso matapos nitong masiguro na hindi magkaraon kahit kaunting galos ang katawan ni Sheme. Agad na kinagat nito ang liig ng binatang noon ay nag-uumbanggol sa sakit ng katawan na tinatamasa nito. Si Sheme na noon ay nasaksihan ng lahat ay napasigaw sa takot. Napagtanto niyang hindi ordinaryong aso ang nasa kanilang harapan. Isa itong aswang at hindi tinitigilan ang pagsipsip ng dugo ng binata. Sinisiguro nitong tuyot na ang buong katawan ng biktima bago tinalikuran. Napaupo siya sa kalsada dahil sa takot, lalo na nang lapitan siya nito. Mas lalo pa siyang nagulat at kinalabutan
nang makita ang unti-unti nitong pagpalit ng anyo. Raymond, halimaw ka? Aswang ka? Gulat na tanong ni Sheme. Oo, Sheme. Aswang ako. Isang halimaw. Ngunit kahit halimaw ako, ay ko pa rin ang binatang nasaktan ng sobra. Dahil sa pambabaliwala mo, may puso pa rin akong nasasaktan. Bakit? Hindi ba ako kamahal-mahal? Tanong nito. Sinabi ko naman sa iyo na hindi kita mahal. Hindi kita niloko. Wala akong ipinangako sa iyo, Raymond. Reklamo ni Sheme. Bakit ayaw mo ako mahalin? Ginawa ko ang lahat para sa iyo. Nagiging mabait ako dahil sa iyo. Pero ganito mo lang ako wawasakin. Hindi ako papayag, Sheme. Akin ka. Sa akin ka lang. Uwi ka nito. Sa pilitan nitong pinunit ang kanyang bestida. Inangkin siya nito ng sapilitan. Wala siyang magawa kundi ang umiyak lang. Natatakot rin siyang sumigaw ng tulong. Tiyak ding walang makakarinig sa kanya. Nasa kalagitnaan sila ng lugar na walang katao-tao. Ang pag-asa na lamang niya ay kung may dumadaang sasakyan. Ngunit wala. Umaayon ang panahon sa masamang balak ni Raymond. Tulala na lamang siya ng dahil sa pangyayari. Wala na siyang bukas. Sirang-sira na ang kanyang buhay. Nawalan na rin siya ng gana sa lahat ng bagay. Kinabukasan, nagising siya na nasa kanilang bahay. Sobrang na-trauma siya sa nangyari. Nag-aalala ng gusto ang kanyang ama nang makita siya nito sa labas ng bahay nila. Madaling araw na ay nakaupo pa rin siya sa hagdang kahoy ng kanilang bahay. Kahit siya ay hindi na maalala kung paano siya napunta roon. Ipinagamot pa siya ng ama sa mga albularyo. Ngunit walang nangyari. Hanggang sa isang araw ay nagising siya dahil sa mga sintomas ng isang buntis. Inalungkat ang kanyang tiyan hanggang sa naglaway siya at nagsuka. Doon lang biglang nagising ang kanyang diwa. Buntis siya. Alam niya yon. Dahil higit isang buwan na siyang hindi niregla. Naiyak siya nang maalala ang kahayupang ginawa sa kanya na Raymond. Maging ang pagkamatay ng kanyang nobyong si Larry. Naawa rin siya dito. Mahirap lang silang pareho. Kaya wala siyang pambayad sa abogado. Sakaling magsasampa siya ng kaso, anong sasabihin niya sa korte? Pinatay ng aswang ang kanyang nobyo. Baliw na nga ang tawag sa kanya ng mga tao. Paano pa kapag ganong reklamo ang isasampa niya? Tiyak na pagtatawanan siya ng korte. Lumipas sa mga buwan, unti-unting naging halata ang umbok sa kanyang tiyan. Madalas may nagpaparamdam na aswang sa paligid ng kanilang bahay. At alam niyang si Raymond ito, ang ama ng batang dinadala niya. Hindi ito nagkaroon ng lakas ng loob na harapin siya sa araw. Marahil ay bukod sa natatakot, ay nahihiya rin ito sa nagawa nito sa kanya. Hanggang sa tuluyan na itong nawala dahil sa mga inilagay ng kanyang ama sa paligid ng bahay na pangontra sa aswang. Nang maisilang niya ang bata, ay halos ang kanyang ama na ang nagbabantay ng kanyang anak. Minsan ay pinakiusapan pa siya ng kanyang papa na alagaan ang sarili niyang anak. Sobrang bait nito. Hindi siya nito pinagalitan at tinusgahan. Bagkus ay lagi siya nitong iniintindi sa lahat ng kanyang pinagdaanan. Kapag siyang nagbabantay sa kanyang anak, ay lagi lang itong nakahiga sa kuna. Tinititigan at lagi siyang napatulala dito. Ayaw na ayaw niyang hawakan ng bata at diring-diri siya dito. Dahil anak ito ng isang aswang na siyang sumira sa kanyang buhay
at pumatay sa taong totoo niyang minahal. Nagumahasa sa kanya, kaya nasira ang buong pagkatao niya. Sa tuwing makikita niya ang mukha ng bata, ay lagi niyang naaalala ang ginagawang pangbababoy sa kanya ng ama nito at hindi niya mapigilang maiyak tuwing pabalik-balik sa kanyang alaala ang lahat ng iyon. Ito ang masaklap na kwento ng buhay ng ina ni Alexa. Kaya pala ayaw siya nitong ituring na anak. Kahit nga kapatid ang pakilala nito sa kanya noon, ay malayo pa rin ang loob nito at laging galit tuwing nakikita siya nito. Hindi niya maiwasang malungkot at maiyak. Ngayon ay alam na niya ang lahat at mas lalo pa niyang naintindihan ang panig ng kanyang ina. Gayunpaman ay nangungulila pa rin siya sa atensyon ng ama. Kahit papano ay hindi siya nabuo kung wala ito. Maiintindihan pa rin niya ito, anuman ang maging dahilan nito. Gagawa pa rin siya ng paraan upang makilala ang kanyang ama. Hahanapin niya ito at hindi siya titigil hanggat hindi niya ito makita at makasama. Kung hahanapin mo ang iyong ama, ay desisyon mo na iyon, Alexa. Dito na magwawakas ang buhay kong ito. Salamat sa pagmamahal mo, kahit pa hindi ko iyon nasusuklian. Napakabait mo. Hindi man lang ako nabigyan ng pagkakataon na magpakaina sa iyo. Wika pa ng ina niya bago tuluyang ipinikit ang mga mata. Mama, sandali mama, mag-uusap pa tayo. Tarantang wika niya. Sabay tapik ng mukha nito. Ngunit nakapikit na ito at hindi na nagsalita. Sinubukan pa niyang pakinggan ang dibdib nito. Kumpirmado. Tuluyan nang nagwakas ang buhay nito. Ma, ayaw pa kitang pagkawalan. Magsasama pa tayo. Umiiyak na wika niya. Apo, tatanggapin na lang natin na wala na ang iyong ina. Patawarin mo kami kung naitago namin ang iyong pagkatao. Ayokong masaktan ng sobra ang iyong ina. Nag-iisang anak ko si Sheme. Naalaala ng namatay mong lola. Kaya lahat gagawin ko para sa kanya. Huwag lang siyang masaktan at mahirapan. Ngunit talagang wala na. Kinuha na sa atin siya. Patawad sa lahat ng mga pasakit na naranasan mo sa buhay, Mama. Ngayon ay naintindihan ko na kung bakit ganoon na lang kabigat ang loob mo sa akin. Nagolgol na wika ni Alexa sa harap ng kanyang ina. Ayos ka lang ba, Alexa? Pasensya na kung ngayon lang ako nagparamdam muli sa iyo. Naging abala rin ako sa pag-asikaso ng aking mga papeles. Sasakay na ako ng barko sa susunod na buwan. Litanya ng dating nobyo niyang si Luis. Salamat pa rin, Luis. Kahit hiwalay na tayo, hindi mo pa rin ako nakalimutan. Umaasa pa rin ako na balang araw ay matatanggap mo na akong muli, Alexa. Kapag naging tagumpay akong seaman, babalikan kitang muli at hihilingin na sana ay magiging nobya pa rin kita sa pangalawang pagkakataon. Sa ngayon, hindi mo na kita guguluhin dahil alam kong masakit sa iyo lahat ng pinagdadaanan mo ngayon. Mahabang litanya ng binata. Ngumiti siya dito. Hindi niya inasahan na kahit sa ginawa niyang iwan ni Luis, ay pupuntahan pa rin siya nito para damayan. At ang ikinagalak pa ng kanyang puso ay ang nais nitong makipagbalikan sa kanya. Hindi naman nawala ang pagmamahal niya dito. Sadyang gumulo lang ang kanyang mundo dahil sa mga pangyayari sa kanyang buhay. Pagkatapos na mailibing ng kanyang ina, ay nagdesisyon si Alexa na hanapin ang ama.
Hindi siya magkakamali ng hinala. Alam niya at ramdam niya na nananalaytay sa kanyang dugo ang pagiging halimaw ng kanyang ama. Minsan na siyang nagising sa hating gabi na tila ba ay may bumubulong sa kanya na hindi niya maipaliwanag. Nararamdaman niya iyon nang papalapit na ang kanyang ika-18 kaarawan. Isang gabi, habang nag-iimpake siya ay may nangapit bahay sa labas ng pinto. Si Lolo Digoy niya ang nagbukas ng pinto. Ngunit naintriga pa rin siya at inakalang si Luis ang dumating. Kaya sinundan niya ang kanyang lolo. Ngunit nagtaka siya nang makita ang hindi pamilyar na muka. "Sino siya, Lolo?" tanong niya sa matanda. Abay, ewan. Kabubukas ko lang naman ang pinto. Hindi ko pa alam. "Magandang gabi po. Ako po si Raymond." Uwi ka nito. Agad pumasok sa isip niya na ito ang kanyang ama. Lumapit pa siya sa kanyang lolo at hinila ito para siya na ang humarap sa lalaki. "Ikaw ba? Ikaw ba ang aking ama?" tanong agad niya. Mataman siya nitong tinitigan. Tila ba nag-aalangan din itong magsalita. "Ang sabi niyo, kayo si Raymond. Sabi ng mama ko, si Raymond ang aking ama. Ikaw ba yon? Hinahanap mo ba ako?" tanong niya. Umango ito kasabay ng pag-iyak. Hindi niya mapigilan ang sarili. Tumakbo siya rito at niyakap ito ng mahigpit. Pasensya na anak. Wala akong lakas ng loob na lumapit sa iyo dati. Kasi nakakasuklam ang ginawa ko. At alam kong hindi ako magpapatawad ng iyong ina. Wala na ang mama at naapatawad ka na niya. Hindi rin ako galit sa iyo dahil kung iisipin, hindi ako nabuo kung hindi sa ginawa mo, Papa. Siguro may dahilan lamang ang lahat kung bakit sa ganitong sitwasyon tayo napunta. Napangiti sa kanya ang kanyang ama. Hindi nito inasahan na ganun siya kabuti. Niyakap siya nito ng mahigpit. Pinapasok mo na sila ng kanyang lolo upang makapag-usap sila ng maayos. Nagpasalamat din ito sa Lolo Digoy niya. Sa kabila ng lahat, pinakitaan pa rin siya ng kabutihan nito. Anak, gusto mo bang sumama sa bahay nang makilala mo naman ang mga kapatid mo? Uwi ka nito habang nakaupo sila. May kapatid ako. 2 anak, pao ang mga lalaki. Nang unti-unting tinanggap ko ang katotohanan na hindi ako kayang mahalin ng iyong ina. Nakilala ko si Lina. Tinanggap niya ako bilang ako. Nagsama kami at nagkaroon ng 2 anak. Nasa malayong probinsya kami nakatira, ngunit hindi ko ikakailang. Lagi pa rin akong lihim na nakasubaybay sa inyo ng iyong ina. Kaya pala hindi na siya lumalabas ng bahay. Dahil malala na pala ang sakit niya. Nalaman ko na lang na nailibing na siya. Kahit sa kanyang libing, wala akong lakas ng loob na lumapit. Nakinood lang ako mula sa malayo. Mahabang kwento nito. Ngumiti lang siya dito ng alanganin. Hindi rin siya sigurado kung matatanggap siya ng kanyang kapatid o kung kaya rin ba niyang tanggapin ang mga ito na kapatid niya. Ang labas pa ay isa siyang bastarda. Pakiwari niya ay nadadagdagan ang pagiging komplikado ng buhay niya. Nang gabing ding iyon, ay pinagtapat sa kanya ng kanyang ama na isa itong aswang. Maging ang asawa nito at mga kapatid niya ay ganon din. Bakit hindi man na lang ako tatapatin, Papa? Hindi ba? At isa rin akong aswang? Tanong niya rito.
Oo anak, isa ka ring aswang pagdating ng iyong tamang edad. Patawarin mo ako. Hindi ko rin gusto na ganito ang ating katauhan. Napatulala siya. Tanggap na nga ba niya ang ganong katauhan? Inasahan na niyang ito talaga ang magiging katauhan niya. Subalit bigla niyang naisipan kung paano siya kikilos ng normal kung may ganitong katauhan siya. Mamahalin pa rin kaya siya ni Lois? Hindi kaya siya pandirihan ito? Pinilit pa rin niyang maging normal ang reaksyon. Ayaw niyang makita ng kanyang ama na dismayado siya sa katauhan na meron si ito. Kinabukasan, sumama siya sa kanyang ama na papunta sa probinsya. Nangako pa rin siya kay Lolo Digoy na babalik dahil kailangan na rin ito ng kasama, lalo na at matanda na ito. Ihintayin kita, apo. Mag-iingat ka. Oo naman, Lolo Digoy. Magsasalo-salo pa tayo sa nalalapit na kaarawan mo. Aniya rito. Hindi rin siya magtatagal sa tahanan ng kanyang ama. Hindi niya maatim na mag-isa ang kanyang lolo. Gayong mahina na rin ang katawan nito. Pagdarating nila ng probinsya, ay agad silang sumakay ng tricycle. Medyo tagong baryo ang tirahan ng kanyang ama. Iyon pala ang lugar ng napangasawa nitong babae. Masyadong malayo. Ngunit maganda naman ang tanawin sa lugar na iyon. Napakasarapan ng simoy ng hangin. Nakakagaan ng loob. Pagdating sa bahay nito, ay mas lalong natuwa siya dahil antigong bahay ito. Alam niyang panahon pa ito ng mga sinaunang tao. Ang makapal nitong bubong na yari sa yero ay purong kalawang na, kaya naging kulay tsokolate na ito. Ang mga tablo nitong dingding ay matibay pa rin, kahit nag-iiba na ang kulay nito sa labas. Alam niyang kung sa mga sinaunang tao ay pangmayaman na ang ganong bahay. May 2 palapag at bawat palapag ay may malawak na tig-2 kwarto. Ito po ba ang bahay ng iyong asawa, Papa? Hindi niya mapigilang tanong. Oo anak. Minana pa niya sa kanyang lola na isang reyna ng mga bangkilan. Sa totoo lang, mayaman ang tita Lina mo anak. Ang kanyang angkan ang nagmamay-ari ng buong kalupaan ng baryong ito. At madalas na nakatira dito ay mga aswang. Kwento ng kanyang ama. Kinilabutan siya sa narinig. Ngunit naisipan niyang hindi siya normal na tao. May dugong aswang siya kaya wala siyang dapat na ikatakot. Malapit ka nang magdibo, hindi ba anak? Tanong nito. Opo, Papa. 1 linggo mahigit. Yun nga ang hinanakit ko eh. Gusto ko pa sanang makasama ang mama sa dibo ko. Kaso ay hindi nangyari. Naiyak siya habang sinasabi iyon. Kung kailan malapit na ang loob ng kanyang ina sa kanya, tsaka naman ito kinuha. Ganyan talaga anak. Tanggapin mo na lang ng maluwag sa puso mo. Nandito naman kami. Uwi ka nito. Kinatok nito ang pintuan at ilang saglit pa ay isang lalaki ang nagbukas ng pinto. Tansya niya ay nasa 13 ito. Hindi man lang siya nito tinigtignan. Nakayuko lang ito habang kaharap nila ang kanilang ama. Renato, siya ang ate Alexa mo. Siya ang sinasabi ko sa inyo na ate niyo. Kwento ni Raymond. Hindi pa rin ito tumitingin sa kanya. Kahit konting nakaw tingin man lang sana. Nakayuko lang ito hanggang sa makarating sila sa malawak na sala ng bahay. Mahal, siya na ba si Alexa? Tanong ng isang ginang na nakasuot ng bestida.
Napakaganda nito. Sobrang bata ng itsura. Maria Clara ang datingan. Sa ganda ay parang berhen, ngunit ang nakatagong katauhan ay pagmamay-ari ng dilim. Kahit ganoon ito, kakitaan pa rin ito ng kabaitan. Ang tamis ng ngiti nito sa kanya. Ibig sabihin ay matagal na nitong alam ang tungkol sa kanya. Hindi ka po ba galit sa akin? Tanong niya. Bakit ako magagalit kung pwede nga lang na ituring kitang anak para naman magkaroon naman kami ng babae? Kaso ay siyempre hindi pwede iyon. Lalo na't alam ko ang tungkol sa kung paano ka nabuo. Kwento nito. Alam mo ang kwento tungkol kay mama at papa? Oo, iha. Walang itinatago ang papa mo sa akin. Ganoon niya kamahal ang iyong ina. Kahit pa maling paraan, naiintindihan ko pa rin. Kahit na ginahasa niya ang mama at ako ang bunga? Tanong niya rito. Patawarin mo ko, anak. Nawala ako sa aking sarili noon dahil sa sobrang pagkahumaling ko sa iyong ina. Hindi ko naman gustong gawin yon. Nagsisisi rin ako. Sinubukan ko pang hanapin ang iyong ina, subalit hindi na ako makalapit sa kanya. Pinalagyan siya ng habak ng lolo Digoy mo. Nawala na ako ng pag-asa hanggang sa makilala ko ang tita Lina mo. Napakabait niya sa akin. Napakabuti ng puso niya. Kaya siya ang dahilan ng pag-usad ng aking buhay. Nakalimutan ko ang nakaraan. Subalit naging patas pa rin ako. Wala akong itinago sa kanya. Minsan, siya pang nag-uutos sa akin na silipan ka. Kung may ginagastos ka pa ba? Kung kumakain ka ba? Lagi siyang lihim na nakabantay sa iyo. Mahabang kwento nito. Napailing siya habang nakikinig dito. Anak, pwede bang dito ka muna tumira para makabawi naman ako sa iyo? Makilala mo rin ang mga kapatid mo. Pakiusap pa rin ng kanyang ama. Pasyensya na papa, magbabakasyon lang siguro ako dito. Pero hindi ko pwedeng iwanan ang lolo Digoy. Mag-isa siya sa buhay, kailangan din niya ng mag-aalaga sa kanya. Napakabait mo, anak. Madamdaming wika ni Raymond. Kasing bait mo, mahal. Kung makakasama ka niya dito ng matagal, tiyak malalaman niya na kaugali mo siya. Wika ni Lina. Ang pagkakamali ko lang talaga noon ay masyado akong nahumaling sa iyong ina. Tila ba wala na akong mahanap pa na ibang babae. Hindi ko naalala pa ang pwedeng maging kahantungan. Kung sana lang ay napatawad ako ng iyong ina. Wika pa rin ito. Papa, napatawad ka na nga niya. Siya pa ngang nagbigay sa akin ng basbas na pwede na kitang hanapin. Ngumiti ito, kahit wala na ang kanyang ina. Ay dala-dala pa rin ito ang konsyensya sa ginawa nito sa kanyang ina noon. Ngunit pinaiintindi rin niya dito na may dahilan ang lahat. Nakalipas ang isang linggo. Naghahanda na sila sa gaganapin na pagtitipon sa kanyang dibo. Sa kanilang baryo. Tuwing may handaan ay imbitado ang buong baryo. Kaya buong paligid ng bahay ay may nakahandang papag na kawayan. Babanigan nila iyon o lalatagan ng dahon ng saging. At doon na ilatag lahat ng mga pagkaing handa. Masaya siya kahit papano dahil nakasama niya ang kanyang ama at mga kapatid. Mabait din si Tita Lina niya na itinuring din siyang parang tunay nitong anak. Salamat po Papa, Tita Lina. Alam niyo ba na unang beses kong naranasan na magkaroon ng kaarawan na may ganito, may handa? Nagulat si Tita Lina niya sa naging revelasyon niya. Hindi ka pa nagkaroon ng selebrasyon
Kahit minsan? Hindi po. Ayaw nga ng mama noon na marinig na kaarawan ko. Kwento niya. Ngunit naintindihan ko na ang mama kung bakit. Okay lang naman sa akin. Ang mahalaga ay nakasama ko pa rin siya kahit papano. Biglang bawi niya. Ayos lang dahil wari niya ay ang pagdiriwang niya sa kanyang kaarawan. Sa araw na iyon ay para sa pangkalahatan na. Ang daming tao, animoy may kasalan. Unang pagkakataon niya iyong naranasan, kaya nakakataba ng puso para sa kanya. Ating gabi sa kabila ng pagod ay nagising siya dahil sa sobrang alinsangan ng panahon. Ang sakit ng kanyang buong katawan. Parang gustong bumanat ng kanyang mga buto. Maging ang bubong ay sobrang maliwanag. Parang gusto niya itong liparin at kita lahat ng kalawakan. Bakit biglang tumagos sa kalangitan ang aking paningin? Ang liwanag, kita ang mga bituin at buwan. Anya sa sarili. Bumangon siya para lumabas at nagulat siya nang makita ang dalawang nakakatakot na nilalang sa labas ng kanyang pintuan. Kahit sa ganoong anyo ito, ay namumukhaan pa rin niya ito. Hindi lingid sa kanya ang pagiging aswang ng kanyang ama at ng bago nitong asawa nitong si Lina. Hindi na ka pa namin hinihintay, anak. Uwi ka ng lalaking nilalang. Papa, ikaw na ba yan? Magiging aswang na rin ba ako? Ang pangit ng pagkaramdam ko. Ang sakit ng aking buong katawan. Uhaw na uhaw ako na hindi ko maintindihan, Papa. Anya. Nilapitan siya ng kanyang ama. Puno ng langis ang mga kamay nito. Tila ilang dekadang langis na iyon at sobrang tapang ng amoy. Ngunit kailangan niyang tiisin dahil pagkawari niya ay nakakagaan iyon sa pagkaramdam. Tumulong rin ang kanyang tita Lina niya sa pagpupunas sa kanyang katawan. May tinuro ang kanyang ama na mga salitang sasampitin niya. Pagkatapos siyang sundin iyon, ay unti-unting nararamdaman niya ang pagbanat ng kanyang mga buto. Napahiyaw siya sa sakit, maging sa pagtubo ng kanyang mga mahabang kuko at ng pangil. Binalot ng makapal na balahibo ang kanyang buong katawan. Nagbabaga ang kanyang mga mata at nanlilisik. Sa pagkakataong iyon, nabigla na lang siyang naghahanap ng sariwang karne at dugo. Gutom na gutom siya kaya agad siyang nagpaalam sa kanyang ama at tita Lina. Listo ka lagi, Alexa. Tandaan mong maraming kahinaan ng isang aswang. Uwi ka ng kanyang tita Lina. Agad siyang nagpaalam at patalo niyang tinungo ang pintuan. Tila wala siyang kontrol sa kanyang sarili. Bahala na kung saan siya makakarating. Ang mahalaga ay makahanap siya ng magiging biktima. Wala na siya sa sarili. Kaya nang makita niya ang nakataling baka sa ilalim ng punong kahoy, ay iyon na ang kanyang nilapitan. Walang alinlangan niya itong kinagat sa leeg. Dahil nakadagan siya dito, ay hindi ito makalaban. Malaya niyang nasipsip ang dugo nito. Saktong busog na siya nang marinig niya ang isang sigaw. Aswang, hoy, halimaw ka. Papatayin kita. Sigaw nito. Agad siyang lumundag at nagmadaling tumayo. Busog na siya kaya wala nang problema. Uwi na siya. Ngunit ang problema ay hindi na niya alam ang daan pabalik. Sinusundan pa siya ng may-ari ng baka at baka may dala itong baril. Buti na lang at di hamak na mas mabilis siyang tumakbo. Kaya nahihirapan itong maabutan siya. Nagtago siya sa ibabaw ng malaking mangga. Makapalang dahon at mga sanga nito
Kaya tiyak mahihirapan ang taong naghahanap sa kanya na makita siya. Doon siya humiga sa ibabaw ng puno. Sumandal siya habang nakapikita mga mata. Siguro naman ay malapit lang siya sa bahay ng kanyang ama. Kaya ipagpabukas na niya ang paghahanap sa bahay nito. Alam niyang balik normal na anyo siya kapag araw. Kaya doon na lang siya uuwi. Narinig ba niya ang pag-ubo ng taong dumaan sa ilalim ng puno? May bit-bit itong flashlight, kaya kinabahan siya. Mabuti na lang at may dumaang pusa, kaya ito ang pinagdududahan nitong aswang. Hinabol nito at pinagbabaril ang pusa hanggang sa maramdaman niyang malayo na ito sa kanya. Buti na lang may pusa, aniya sa kanyang sarili. Kung hindi sa pusa ay tiyak siyang toda siya ng dala nitong baril. Tahimik siyang doong nakapikit ang mga mata. Hanggang sa hindi niya namalayan na nakatulog siya. Mabuti na lang at hindi siya malikot matulog. May mga sanga rin sa kabilaan na siyang naging proteksyon niya na hindi mahulog sa ibabaw ng puno. Kinabukasan, nagising siya dahil sa iyak ng isang kambing. Nagmamadali siyang bumaba sa puno ng mangga bago pa may makapansin sa kanya. Hindi pamilyar ang lugar. Hindi niya alam kung nasaan na ba siya at kung saan ang daan pauwi ng bahay ng kanyang ama. Dalawang bata ang may dalang kambing na pahahalabin ang kanyang nakasalubong. Kumikislap ang mga mata ng dalawang bata habang nakatingin sa kanya. Ganda, ikaw ba yung may dibo kahapon? Tanong ng isa. Kilala niyo ako? Oo naman po. Sa ganda niyong yan, tiyak na hindi ka na namin makakalimutan. Uwi ka ng isang bata. Nabola pa ako. Saan nga pa uwi sa amin? Nakalimutan ko eh. Pasimpleng tanong niya. Nako po, ayan lang ganda oh. Nasa likod lang tayo. Paano kasi ang daming punong kahoy na matataas kaya hindi makikita ang likod ng antigong mansyon? Uwi ka rin ng isang bata. Tsaka lang din niya napansin ng nakausling bubong na halos maliit na parte lang ang makikita. Maraming salamat sa inyo ha. Sige, mauna na ako. Mabilis na paalam niya sa mga bata. Sinundan siya ng tingin ng mga ito. Nagtataka marahil kung bakit siya naroon at nakapaa. Patay mali siya lamang siya habang nagmamadaling tinungo ang bahay. Pagkarating niya sa bakuran ay sinalubong agad siya ng tita Lina niya. Alexa, nako anak. Kanina ka pa hinahanap ng papa mo. Saan ka ba nagsisisiksik at inabaga ka na ng uwi? Balita ko may napatay na baka isa sa mga kapitbahay. Ikaw ba ang may gawa? Tanong nito. Hindi siya makasagot. Alam niyang naiintindihan agad ng tita Lina niya kung ano ang sagot niya. Base na rin sa ekspresyon ng kanyang mukha. Ayos lang yan Alexa, kami na ang bahala. Bayaran na lang namin ang pasimple. Kawawa din kasi. Mahirap lang din ang buhay ng mag-asawang yon. Ang mahalaga lang ay nakauwi kang ligtas. Hindi ka namin hahayaang umuwi ng lungsod hanggat hindi mo pa kabisado ang katauhan mo. Tita Lina, salamat sa kabutihan mo. Ayos lang, walang anuman. Sino ba dapat ang magtutulungan? Wala sa atin ang may gusto ng ganitong pagkatao. Kaso ay minalas tayong sa ating angkan na puntang sumpang ito. Yan nga po tita, sa dami ng tao bakit sa akin? Pero ayos lang, siguro may dahilan ang lahat. Kailangan ko lang mag-adjust sa ngayon at salamat sa tulong niyo tita.
Malaking bagay na nariyan kayo para sa akin. Anya. Ilang araw din siyang nanatili sa bahay ng kanyang tita Lina at ng ama niya. Nang masigurong handa na siyang harapin ang kanyang buhay mag-isa, ay tsaka lang siya nagpaalam na uuwi sa bahay ng kanyang lolo Digoy. Tiyak na nalulungkot na ito dahil sa pagiging mag-isa, lalo pa't kamamatay lang ng nag-iisa at pinakamamahal nitong anak. Mag-iingat ka doon palagi, anak. Alagaan mo ang iyong sarili. Tsaka, palagi ka pa ring dadalaw dito sa amin. Malungkot na bili ng kanyang ama. Siyempre naman, Papa. Babalik-balikan ko kayo dito lagi. Pangako yan. Pangako niya. Sabik na siyang makita ang lolo. Matagal din bago siya nakauwi. Kaya kailangan niyang bumawi sa kanyang lolo. Ngunit isang masaklap na balita ang bumungad sa kanya pagdating sa bahay nito. Ate Alexa, mabuti at umuwi ka na po. Uwi ka ng teenager na anak ng kanilang kapitbahay. Nene, bakit? Bakit parang walang tao ang bahay? Nasaan si lolo? Sabi na nga ba hindi mo alam eh. Isang buwan na siyang nakomatos. Kaya nasa ospital pa rin siya ngayon. Halos tumigil ang kanyang mundo pagkarinig na gano'n ang nangyari sa kanyang lolo. Agad niyang tinungo ang nasabing ospital. Napag-alaman niyang si Luis ang nagbayad ng mga bills. Kaya patuloy ang pag-aalaga ng kanyang lolo sa ospital. Naluha siya habang nagpapasalamat sa taas dahil mayroong taong nagmamalasakit pa rin sa kanyang lolo. Sobrang taba ng puso niya nang mapagtanto na nariyan pa rin si Luis, lihim na nakabantay sa kanilang buhay. Inintay niya ang doktor sa ICU kung saan naroon ang kanyang lolo. Nais niya itong makausap sa kondisyon nito at kung hanggang kailan ito sa ganong kondisyon. Ikaw pala ang apo niya. Pasensya na, iha. Tatapitin na kita. Dahil matanda na rin ang lolo mo, hindi ako sigurado kung makakaya pa niyang labanan ang sakit niya. Gayong unti-unting mas lumala pa ang kanyang pulmonya. Hindi kasi agad na agapan. Alam mo namang matanda na siya. Medyo mahina na ang laban ng immune system. Paliwanag ng doktor. Laglag ang kanyang mga balikat nang marinig iyon. Hindi rin niya namalaya na kasabay ng pagsikip ng kanyang dibdib ay ang pagdaloy na masaganang luha sa kanyang mga mata. Wala siyang karamay sa mga sandaling iyon. Tinitigan niya ang lolo Digoy niya na puno ng pagsisisi. Sana hindi na lang ako umalis. Sana hindi na lang kita iniwanan. Patawarin mo ko, lolo. Kasalanan ko ang lahat ng ito. Wika niya sa sarili niya. Nakita niya ang mga luha sa gilid ng mga mata ng lolo Digoy niya. Agad niyang nilapitan ito at kinausap. Nagmamakaawa siya na magpalakas pa ito dahil nais niya itong makasama. Ngunit sa kasamaang palad ay naging negatibo lahat ng hiling niya. Dahil bigla na lang nagsabay-sabay tumunog ang mga makinaryang nakakabit sa katawan ng kanyang lolo Digoy. Nagmadali siyang tumawag ng mga nurse at doktor. Ngunit sa kasawiang palad, iyon na ang indikasyon ng katapusan nito. Tanging iyak na lang ang kanyang nagawa. Buong buhay niya, hindi siya naging masaya. Sa kahuli-hulihang pagkakataon na humiling siya, ngunit bigo, at hindi iyon ipanagkaloob sa kanya. Siya lang pala ang hinihintay ng lolo niya para malagutan ito ng hininga. Ganito na ba ako kasamang nilalang? Hindi na ba ako maaaring humiling? Wala ba akong karapatan na sumaya?
Umiiyak siyang nakatulala sa nililigpit na bangkay ng kanyang lolo. Humugot siya ng lakas at pagkatapos ay nag-focus sa kung paano asikasuhin ang pagpapalibing sa kanyang lolo. Unang gabi ng burol, hindi niya inasahan ang pagdating ni Luis. Nagulat siya nang habang nakatayo siya sa harap ng kabaong ng lolo, ay may biglang humaplo sa kanyang likod. Okay lang yan, mahal. Nang makapagpahinga na rin si lolo. Wika nito. Luis, sambit niya at mas dumoble pa ang pagiging emosyonal. Salamat. Maraming salamat sa mga tulong mo kay lolo. Oo naman. Para sa napakabait na lolo natin. Wika nito. Niyakap niya ito ng mahigpit. Ibinilin ka pala ng lolo sa akin. Kapag daw wala na siya, hindi raw kita pababayaan. Siyempre, pakakasalan pa kita. Magkakaroon tayo ng malaking pamilya para hindi ka na maging malungkot muli. Mas lalo siyang naiyak dahil sa narinig. Hindi niya akalaing sa kabila ng lahat ng pasakit, may naghihintay pang liwanag na magbibigay daan sa kanyang inaasam na kalagayahan sa buhay. Kaya sa kabila ng maraming kabiguan, masakit man sa kanyang dibdib, ay pilit niyang magpakatatag. Alam niyang panandali ang sakit lang ng kalooban ang kanyang nararamdaman. Dahil nariyan si Luis, na sa mga hamon na kanilang pinagdadaanan ay hindi siya sinukuan. Mas ipinakita nito at pinatunayan ang wagas na pag-ibig na inialay para lamang sa kanya. Makalipas ang isang taon, ay sinurpresa siya ng nobyo ng isang wedding proposal. Nagulat siya dahil hindi niya iyon napaghandaan. Ngayon na ba? Gulat na tanong niya. Oo, mahal. Ang tagal kong hinintay ang araw na ito. Sagot ni Lois. Ako rin naman, mahal. Napakabilis ng panahon. Kailan lang naging madilim ang buhay ko dahil sa sunod-sunod na dagok nito. Ngunit nabigyan ng pag-asang maging maliwanag muli dahil sa pangako mo na ngayon ay tinutupad na rin. Naluluhang wika niya. Marahang isinuot sa kanyang palasingsingan ang binili nitong wedding ring na may pendant na diamond na 24 carats. Tiyan ako. Umikinang iyon sa kanyang mga mata. Buong buhay niya ay hindi niya inaasahan ang ganong hindi malilimutang senaryo. Napakasimple lang ng nasa utak niya. Hindi ganito. Ang maikasal kahit sa simpleng paraan at ayos na sa kanya. Ipapangako niya rito na magiging mabuting may bahay siya at ina ng kanilang magiging anak. Wala na siyang mahihiling pa kundi ang mahabang buhay at pagsasama nila oras na magiging tunay na mag-asawa na sila. Roller coaster man ang buhay. Asahang may liwanag na magtuturo pa rin sa iyo ng daan. Patungo sa isang bukas na puno ng kaligayahan, tagumpay at makulay na buhay. Iyon nga lang, at nakatago pa rin sa kanyang magiging asawa ang kanyang katauhan. Hindi niya alam kung hanggang kailan niya maitago dito ang katauhang ayaw niyang malantad. Ngunit hiling niya na sana pagdarating ang oras na iyon, maiisip pa rin ito na kahit isa siyang aswang, ay naging mabuti pa rin siyang karelasyon nito. At ginawa niya ang lahat ng kabutihan, makabawi lang sa isang pagkatao na kahit kailan ay hindi niya ginusto. Wala na rin siyang magawa kasi
kundi tanggapin at yakapin ang kanyang katauhang iyon. Nangyari na ang mga nangyari at wala siyang masisisi kung ganoon ang naging takbo ng buhay niya. Ang mahalaga naman ay wala siyang inabusong tao at ang pagmamahal niya sa magiging asawa ay masigit pa sa pagdaan ng mga taon. At kung wala din ang kwento na to, ay wala tayong story. Hindi, joke lang. Wakas.